Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Ang buhay at gawa ni Rizal ay patunay ng kaniyang pag-ibig sa bayan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang sanggol ang isinilang. Lahat ay namangha sa kakaibang anyo ng sanggol. Mayroon itong malaking ulo. Pinangalanan siyang Jose. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Tidura! Kaya mo yan, Tidura! Umiga ka dyan. Pagbilang ko ng 3, huminga ka! 1! 2! 3! Ere! Ito na yung anak mo. Masaya ako sa'yo. Salamat. Pagkalipas ng 3 taon, si Pepe ay 3 taong gulang na. Tinuruan siya ng kanyang inang si Teodora kung paano magbasa ng mga titik ng alpabeto sa Tagalog, Ingles at Kastila. A, B, C, D, A, F, G. Napakahusay mo talaga, anak. Maaari ka nang pumunta sa iyong kwarto at magdasal. Sige po, inay. Tinuruan din siya ng dasal na Ama Namin sa 3 wika at kaya na rin niyang gumawa ng sariling Sambahin ang dasal. ngalan mo. Mapasa amin ang kariyan mo. Sundin ang lobo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami na makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpatawad. Kinabukasan, matapos ang hapunan, inalok ni Teodora na basahan si Pepe ng isang aklat na pinamagatang Amigo de los Amigos. Habang naglalaro ang mga bata sa paligid, may nadapa. Pepe, nakikinig ka ba, anak? Alam mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Hindi po, inay. Kung ganon, ikukwento ko sa iyo. Noong unang panahon, Ipinaliwanag ni Teodora kay Pepe na namatay ang maliit na gamo-gamo dahil lumapit ito sa apoy. Binalaan siya ng ina nitong gamo-gamo na huwag lalapit sa apoy dahil masusunog ang kanyang mga pakpak. Ngunit, matigas ang ulo ng maliit na gamo-gamo kaya't nasunog ito. at yun ang nangyari. Ganon po ba yun, inay? Oo, kaya huwag mong tularan ang gamo-gamo na matigas ang ulo. Ngunit ina, matapang akong bata, bakit pipigilan ko ang sarili ko sa pag-abot ng mga bagay na gusto ko? Namangha si Teodora sa pangangatwiran ni Pepe. Naging inspirasyon ito sa kanyang paglaki. Sa kabila ng kanyang pagiging mausisa, nananatili pa rin ang kanyang pananampalataya at takot sa Diyos. Pagkatapos ng ilang araw, pumasok si Pepe sa 4 na taong gulang at nakaranas ng matinding sakit ng puso, ang pagkamatay ng pinakamalapit niyang kapatid na si Concepcion. Bakit nangyari po ito sa aking kapatid? Paano siya nawala? Anak, wala tayong magagawa. Kailangan natin tanggapin ito. Ngunit, bakit siya nawala? Paano siya nawala? Iniiwan ng insidenteng ito ang malaking lungkot sa puso ni Pepe. Sa parehong taon, kumuha ng mga private tutor si Francesco para sa mga pag-aaral ni Pepe. May guro si Pepe na si Celestino para sa pagbabasa, pagsulat, relihiyon at matematika. May guro din siya na si Lucas Paduel para sa mga pangunahing kaalaman sa Latin at Kastila, at guro na si Leon Monroy sa sining.
Buenos dias, maestro. Buenos dias, Pepe. Tignan mo, Pepe, ang iyong dedikasyon sa sining, sa eskultura, pagpinta at lalong-lalo na sa pagsulat. Maraming salamat po sa mga tinuturo ninyo. Ngunit sa aking pag-aaral Kastila at Latin, medyo nahihirapan po ako. Wala kang dapat kilala, Pepe. Bata ka pa, marami ka pang matutunan sa pagdating ng panahon. Maraming salamat po mga maestro. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya si Francesco na ipasok si Pepe sa isang paaralan. Sa hapon ng Hunyo 1869, nagpunta si Pepe sa Binyan School kasama ang kanyang mga kapatid na si Pasiano. Buenos dias, everyone. Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po. Paano naman ang Latin? Kaunti lang din po. Ha? Isa ka na bang batang walang alam, Jose? Excuse me, everyone. Hoy, Chonggo! Ako, Chonggo? Ikaw! Mukha kang bangus! Okay lang maging bangus kaysa maging Chonggo. Maitim, maliit, at walang utak. Chongo! 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 Gusto nyo ba na sumpo? Nagkaroon ng karanasan si Pepe ng pambubuli mula sa kanyang mga kamag-aral sa Binyan School. Sa kabila ng mga pagsubok sa paaralan, patuloy na nagtagumpay si Pepe. Nanatili siyang nasa tuktok ng klase. Dito niya isinulat ang kanyang unang tula na may layuning magbigay ng pagkakakilanlan ng mga Filipino at pagpapahalaga sa ating sariling wika. Sa pagpatuloy ni Pepe sa pag-aaral sa Binyan, nang lumipas ang 1 taon at kalahati, nagpamalas siya ng kahusayan sa lahat ng asignatura, kabilang na ang Kastila, Latin at iba pa. Noong 1877, nag-enroll si Rizal sa Ateneo de Manila at nagsimula ng kanyang pag-aaral sa ilalim ng pangangalaga ng mga Jesuita. Kapatid, samahan mo ako. Exam ko na ngayon sa Ateneo. Sige, Pepe, susuportahan kita at sasamahan kita. Good luck sa'yo. Salamat kapatid. Pagkatapos makapasa sa qualifying examination, humingi si Rizal ng admisyon sa Ateneo Municipal. Narito na po ang resulta ng aking pagsusulit. Pasensya ka na, late kang dumating. Masyado kang malit at payat sa edad mo yan. Ngunit, may isang tao ang tutulong sa kanya, si Manuel Ceres Burgos. Jose, bakit malungkot ka? Hindi ka natanggap, no? Opo, Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Palitan mo lang apelyido mo. bakit ko naman kailangan palitan ng apelyido kong merkado? Kasi kapag ginamit mo yung totoo mo apelyido, baka maging dahilan ito na masuspinsa ng mga otoridad. Ang kuya mo na si Pasiano ay malakit sa aking pamangkin na si Padre Burgos. Sumunod ka lang sa sinasabi ko at makakapasok ka. Sinunod ni Rizal ang payo ni Manuel Ceres Burgos. Pinalitan niya ang kanyang apelyido mula Mercado tungo sa Rizal. Dahil dito, natanggap siya sa institusyon. Sa panahong ito, nag-aalok ang Ateneo ng 6 na taong programa na nagbibigay ng titulong Bachelor in Artes. Kinuha ni Rizal ang lahat ng asignatura sa ilalim ng programang ito. Matapos makuha ang titulo, matagumpay niyang naipasa ang oral examination ng paaralan. Habang nag-aaral sa Ateneo, kumuha siya ng klase sa pagpipinta sa ilalim ni Agustin Saiz. Nagtapos si Rizal ng kursong bachelor at tumanggap ng pinakamataas na parangal sa akademya. Nagsulat din si Rizal ng mga tula habang nag-aaral sa Ateneo. Ang una niyang tula ay pinamagatang Mi Prima Inspirasyon o ang aking unang inspirasyon na isinulat niya sa edad ng 14 bilang handog sa kaarawan ng kanyang ina. Sumulat din siya ng El Barque de Magallanes o ang paglalayag ng pangkat ni Magallanes. Pepe, ito ang ating sekreto. Pumunta ka sa Europa at ipatuloy mo iyong pag-aaral at para matulungan mo ang ating bayan. Ako po ba talaga ang kailangan pumunta doon? Bakit hindi kayo? Mas malaki ang maitutulong mo. Makikita mo ron ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino at makapagsulat ka ng reforma. At huwag kang mag-alala, Pepe. May suporta ka sa amin. Pero hindi papayag sina ina at ama. Hindi nila malalaman kapag nakaalis ka na.
Si Leonor, tumigil ka nga, puro ka na lang sarili mo. Jose, ito ang iyong pasaporte at ticket. First class ang biyahe mo. Salamat po, Tio Antonio. Sige, alis po kami. Ingat kayo. Enero 1882. Sa wakas ay narating ko rin ang Espanya sa tulong ni Tito Antonio, Pasiano at ng mga mason. Nagkaroon ako ng pagkakataong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa Madrid. Dito ko rin nakilala ang mga kababayan kong may adhikain ring palayain ang Pilipinas. Kami ang tinatawag na La Solidaridad. Hindi sapat na puro dasal lang. Kailangan natin ng tunay na pagbabago. Sumulat tayo, gumamit tayo ng plum at papel para sa ating laban. Ako'y susulat ng nobela. Isa sa laysay ko ang tunay na buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. Sa Madrid, pinagbubuti ko ang pag-aaral ko sa medisina at sinimulan ko rin ang aking unang nobela. Ito ang Noli Me Tangere. Isinalarawan ko rin ito ang sakit ng lipunan, ang korupsyon, ang pang-aabuso ng kapangyarihan at ang bulag na pagsunod sa relihiyon. Jose, bakit hindi ka na sumusulat? Matagal na akong naghihintay ng balita mula sa iyo. Huwag mo sanang ipagkait ang pagmamahal mo sa akin. Leonor, ikaw lang ang laman ng puso't isipan ko. Ngunit hindi ako makabalik. Ang laban ko ay laban para sa bayan. Patawarin mo ako. Pepe, naaalala mo pa ba ako? Sa kabila na maraming babae iyong nakilala sa Europa? Maria, isinusumpa ko sa harap ng bangkay ng aking ina, ikaw lamang ang iniibig ko. Nailimbag sa Berlin, Alemanya ang nobelang Noli Me Tangere, ngunit hindi ito tinanggap ng mga praile. Itinuring nila itong mapanira at isang banta sa kanilang kapangyarihan. Subalit, para sa bayan, si Rizal ay naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Isinulat ko ang Noli Me Tangere upang ipakita ang karahasang dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng mga dayuhan. Upang ipakilala na tayong mga Pilipino ay may karapatan ding mangarap, magmahal sa bayan at tumindig para sa katarungan. Nais kong ipakita sa mga nagdududa sa ating pagiging makabayan na handa tayo mamatay para sa bayan at sa ating paninindigan. Ang tunay na kaluwalhatian ay hindi sa pagwasak, kundi sa pagligtas ng ating inang bayan. Tayo ay narito ngayon upang formal na itatag ang kilusang reforma. Layunin nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Ngunit Pepe, hindi ba't maaaring bigyang mali ito ng mga Kastila? Ang layunin natin ay malinaw. Isang katawan, isang layunin. Ang La Liga Filipina ay para sa kapayapaan, hindi para sa digmaan. Sir Rizal, ikay inaaresto sa paglabag sa korona ng Espanya. Hindi ko hangad ang karahasan. Ang aking panunulat, ang aking sandata. Hindi makatarungan ang nangyari. Nilinlang nila ang proseso. Hindi nila tayo pinagbigyan. Ako ang huhusgahan pero ikaw ang nagagalit. Ako'y tanggap ko na ang aking kapalaran. Magsusumite ako ng pabibitiw. Babalik ako sa Espanya. Nakakahiya ito. Walang dapat ang ikahiya. Ang lahat ng ito ay para sa timbayan. Minamahal kong kapatid, sa loob ng 4 na taon ay hindi tayo nagkita ni nagsulatan. Hindi dahil sa kakulangan sa pagmamahal, kundi dahil alam nating hindi na kailangan ng salita upang magkaintindihan. Ngayon na ako'y papatayin, iniaalay ko ang huling liham na ito sa iyo upang humingi ng tawad, patawad at salamat. Sa iyo ko iniiwan ang bigat ng ating pamilya. Ready! Aim! Consumatum est! Fire! Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ikaw raw ay bayani ng bayan. Kahit mismos, alamang yung Ang dugo ni Jose Rizal ay hindi nasayang. Sa kanyang pagkamatay, mas lalong naningas ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang kanyang panulat, sakripisyo at pagmamahal sa bayan
ay naging ilaw sa madilim na panahon ng ating kasaysayan. Siya ay naging inspirasyon hindi lamang noon, kundi hanggang ngayon. Mabuhay ang Pilipinas! Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon na bang taong katulad mo? Doktor, pintor, sirohano, arkitekto, Patapay na nauna ng tula at drama. tunay bang kay Rami nga nang alam mo? Nangolekta ng kay Raming medalya. Isa'y nga manunulat, Di lang henyo sa isip, pati sa puso kahit sa pa. mga lingwaheng banyaga. Nangolekta rin ng mga Italiano nobya. ay ang Frances Castilla. Nelly Josephine Gertrude Leonor Segunda at marami pang iba. Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong singdunong mo? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong katulad Ngunit sino ka? Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon bang Pinoy na kasing galing mo? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon bang Pinoy na katulad mo? Yo, si Rizal. Break time. Huwag mo sanang ipagkait ang pagmamahal mo sa akin. Consumatum est. Hindi sapat na puro das is. Mas malaki ang may tulong mo. At mas malaki nga may itutulong mo. Makikita mo ron ang tunay balik-balik mga Pilipino. At para magsulat ka ng reforma at wait. Mas malaki ang may itutulong mo. Maari kang kita mo ron ang kalagayan Ang kuya mo na si Pasiano ay malapit sa aking pamangkin na si Balik dito lang. Pasensya ka na. Late ka dumating. Masyado kang maliit at payat sa edad mo. Ayun naman si Ako, Chunggo? Ikaw, isa kang bangus! Okay lang maging bangus kaysa maging tsunggo. Gusto mo ba ng suntok? Pag ganyan. Hoy, tsunggo! Nasiya na yun! Kaunti lang po. Paano naman ang Latin? Kaunti lang din. Kaunti lang po. Paano naman Latin? Kaunti lang po din. Kaunti lang po. Paano naman ang Latin? Kaunti lang po. Kaunti lang po. Kaunti lang po. Paano naman ang Latin? Kaunti din lang po. Bakit nangyari ito sa Bakit po nangyari ito sa Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasabi. D E F Ang yung iba kay A B C D A B C C B C D E F E Kailangan lang. D E nga kay A
Iwi mo gina yung baba. Say. Ala, wala lang ganito. Say. Sihi ba? Sihi. Ikaw lamang ang iniibig ko. Bakit enes kong lula ba? Yara. Maria, isinusumpa ko sa harap ng bangkay ng aking ina, ikaw lamang ang inibig ko. Oh, yata rin. Action. Ang lahat ng ito ay para sa ating bayan. Action. Magsusumite ako ng pagbibitiw. Babalik ako sa Espanya. Nakakahiya ito. Yara. Nakalimutan ko. Nasa sabi ko. Action. Yara. Sabi pa ka. Kunyara ko no. Hindi ko hangad ang karahasan. Ang aking panunulat, ang aking sandata. Hindi ko hangad ang karahasan. Ang aking panunulat, ang aking... Hindi makatarungan. Ang aking panunulat, ang aking sandata. Hindi Hindi makatarungan. Hindi manja. Hindi para sa digmaan. Action. Oh, ala! Balik uno! Balik uno! Hamang iri ni mo, day. Mga